Mistula pong dagat o karagatan ang ilang bahagi ng Cotabato City matapos ang halos maghapong buhos ho ng ulan dulot ng bagyong Krising na nagdulot din ho ng mga pagbaha, pagkakatirik ho ng mga sasakyan at pagbagsak ng mga malalaking punong kahoy sa iba't ibang barangay sa naturahong lungsod. Isa-isa hong naiulat ang mga insidente ng pagbaha sa mga pangunahing lansangan sa may lungsod ho sa bahagi halimbawa ng Santos Street, Mother Barangay. Ilang pribado at pampasaherong sasakyan ang na-stranded matapos na umapaw ang tubig at ilang motorista ang sinubukan ding tawirin ng baha. Ngunit tumirik ang kanilang mga sasakyan at motorsiklo bunsod po ng pagkamatay ng kanilang mga makina. Sa gitna ho ng masungit na panahon, umaga pa lamang ay nag-abiso na ho si Cotabato City Mayor Bruce Matabalao sa mga paaralan na sila hong may otoridad para magsuspende ng klase kung sakali pong tumindi pa ang pagulan hanggang kinahapunan. Pagsapit nga po ng tanghali na, bumuhos ang malalakas na pag-ulan kasabay ho ng malalakas na paghangin sa naturang lungsod. Sa ilang kakalsadahan hanggang maggabi ay hirap pa rin pong makadaan ng mga sasakyan sa lalim po ng tubig na bumalot doon ho sa mga kakalsadahan. Halimbawa ho dito sa Rosary Heights sa number 13, halos walang bumaybay na sasakyan matapos na mag-abiso po ang lokal na pamalan na iwasan muna ang mga binahang lugar para na rin po sa kanilang kaligtasan. Sa kabila ng malawakang epekto ng bagyo, naging mabilis ang tunho ng city government at kasama ho dito ang City Environment and Natural Resources. Sa exclusive interview ho ng Star of M. Cotabato kay City Disaster Risk Reduction Management Office Head Rashman Nazerlim, sinabi ho niya na maswerte pa rin po ang lungsod at wala pong naitala ng major damage. Ayon sa kanya, mabilis ang pagbaba ng tubig baha at nasa green category pa rin ang water level. Batay na rin po yan sa monitoring ng kanilang pong ahensya. Pinapalalahanan din ang publiko, lalo ng mga motorista, na huwag nang piliting tumawid. Anya, kung mataas po ang tubig, nakabubuting maghintay ng ilang minuto o oras at posibleng huhupa din po ito kaagad. As of 5 o'clock po kanina, umikot po kami sa sa buong AOR natin. Then we have been monitoring the water level gauges ng Cotabato City from Kalanganan 2 hanggang papunta ng Poblacion 1, Dinuruan, tapos yun sa Delta Bridges natin, and yun sa Tabuntaka Mother and Tabuntaka 2. Fortunately naman lahat po tayo, yung water level gauges natin is green under po sa so wala po tayong problema doon sa green. Then ngayon po, may mga city reps po tayo from the barangays, especially itong RH4, tumawag sa amin kanina na meron doon na putol na puno. As you can see, nandito po sa likod natin, we have to clear this path para makadaan po ang mga motorista po natin dito sa barangay roads po nila. Bahagi po yan ng exclusive interview ng Star FM Cotabato mga kabombo kay Mr. Rashman Nazerlim, ang head po ng Cotabato City Disaster Office. Ipinag-utos din ho ng alkalde na patuloy ang monitoring at pagresponde ng mga ahensya hanggang sa tuluyan po bumalik sa normal ang sitwasyon. Samantala, sa panig naman po ng Community Environment and Natural Resources Office, tiniyak po ni Engineer Primitiva Joy Visitacion na naka-standby ang kanilang mga tauhan para sa anumang insidente dulot po ng kalikasan. Handa rin daw ho ang naturang opisina sa mga nabubuwal na mga punong kahoy at iba pang magiging epekto ho nito. Ayon kay Visitasyon, sa panayam pa rin po ng Star of M. Cotabato, patuloy ang panawagan ho ng mga otoridad sa publiko na manatiling alerto. Sundin po ang mga abiso at yung mga inilalabas na mga advisory ng pamalaan at iwasan ang mga lugar na mataas ang panganib. Lalo na ngayon pong patuloy pa rin ang epekto ng bagyong Krising at nitong habagat. Pakinggan po natin ang bahagi po ng pahayag ni Engineer Primitiva Joy Visitacion. Sa kasalukuyan po nating pinuputol yung puno na nagkakos ng hazard sa ating mga residente at saka as you can see po merong mga linya na naapektuhan. So kanina po siguro mga alas 5, before mag alas 5 po naka-receive po kami ng tawag sa office namin. So in collaboration po kasi ang nangyari with Senro and CDRRMO. So on behalf po na aming butihing mayor, ating butihing mayor, si Mayor Bruce Matabalao, at saka ang aming mga heads, si Sir Rashman Lim, at saka si Sir Engineer Crisanto Saavedra ng Senro. Agad po namin inaksyonan yung problema na nangyari. So as you can see, may ongoing po na clearing operation.
So hopefully soon, maklear na po natin para magamit na yung kalsada at saka hindi na po siya hazard para sa ating mga residente. Bahagi pa rin po yan ng exclusive take or exclusive na interview ng Bombo Radio Philippines sa pagitan po ng Star FM Cotabato mga kamambo kay Engineer Primitiva Joy Visitacion, ang isa po sa mga opisyal ng Community Environment and Natural Resources Office dyan sa may bahagi ng Cotabato City na kasalukuyan pong nakakaranas ng mga malawakang pagbaha. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.